Good news po sa mga motorista. Malaki-laki ang rollback bukas lalo na po sa diesel at kerosene. Samantala, 8 buwan po naman sa buong 2023 na magkakaroon ng yellow alert o ang pagnipis ng reserbang kuryente sa buong Luzon dahil po sa problema sa manipis na supply. Nagpapatrol, Alvin L. Chico. 1,500 pesos na ang kinikita ni Randy kada pasada. Ngayong mas mababa na ang presyo ng diesel. Ang good news, nasa halos 3 pesos ang bawas presyo sa diesel bukas, kaya lalong mas lalaki ang may uuwi niya sa pamilya. Siguro mga 200 din. Siyempre mga medyo masarap na ulam na. Kaysa naman dati, di ba? Kaya yun. Ano po madadagdag? Yun sa mga sa expenses ng mga bata sa school. Madadagdagan na yung yung kanilang baon. Mahigit 2 pesos din ang rollback sa kerosene. Ang gasolina, nasa 75 centavos lang ang bawas, pero nagpasalamat pa rin ang rider na si Angelo. Malaking tulong na rin po yun kahit paano sa amin mga rider. Sana po babaan pa para makatulong po sa amin yun. Ito lang po kasi hanap buhay namin. Pangamba sa global recession o paghina ng ekonomiya ng mundo ang pangunahing dahilan ng pagbagsak ng presyo, pero hindi pa sigurado kung magtutuloy-tuloy ito sa mga susunod na linggo. Meron namang mga reason na para bumaba siya, di ba? Meron ding reason para tumaas. But still, meron pang nangibabaw ngayon, yung announcement ng global recession. Kapag global recession at tuloy-tuloy ang pagbaba ng demand, may posibilidad na magtuloy-tuloy din ang pagbaba ng presyo. Need some fuel for an epic gaming session? Kung may good news sa presyo ng produktong petrolyo, may nagbabadya namang bad news sa magiging supply ng kuryente sa mga susunod na buwan. Nag-abiso na ang Department of Energy ng mga buwang magiging manipis ang reserbang kuryente sa Luzon. Sa datos ng DOE, walang problema ang Visayas at Mindanao, pero sa Luzon, 8 buwan kabilang na ang buong buwan ng Mayo ang magkakaroon ng pagnipis ng supply ng kuryente sa senaryo na 500 hanggang 600 megawatts ang mawawalang supply. Sana wala tayong sudden outage because we have, let's say, one plant na biglang nasira. Magkaka-red alert tayo nun. Yung sa mga dapat sana ay yellow alert lang. Pag sinabayan niya na biglang may nasira na planta, magkaka-red alert tayo. Ang diskarte ng DOE, hikayatin ang mga mamamayang magtipid o yung tinatawag na demand-side management. There are also things that are within our control. So doon sa kaya nating i-control, marami tayong energy efficiency tips. Hindi lang sa behavior nga, kundi pati sa pagpili ng appliances, pati sa pagdisenyo ng mga building or mga pag-check, no, kung saan sumisingaw yung lamig. Tanong, hindi ba dapat damihan pa ang mga itatayong planta kesa umasa sa pagtitipid? Hindi natin dapat tingnan yung demand-side management na parang panakip butas lamang. Dapat ito ay nagiging natural element or embedded already in our entire management system. Sagot ng DOE, taon kasi ang inaabot bago makapagpatayo ng planta. Para sa 2023, mahigit 1,000 megawatts ang inaasahang madadagdag sa supply, karamihan dito solar at coal power plants. Alvin L. Chico, ABS-CBN News.